Nagulat nga itong si Annalyn nang bigla na lamang siyang awayin nitong si Zoe na talaga napapraning na ito at napaparanoid. Ang akala kasi ni Zoe ay sinusundan siya ni Annalyn sa may labi. Hindi nang alam ay may kinakatagpo nga si Annalyn sa labing iyon. Maya-maya pa nga ay dumating itong si Regan kasama nga itong si Michael. Sinabi ni Regan na sa tingin niya ay hindi sumusunod si Annalyn sa kanya sapagkat may usapan sila na magkikita sa parking lot. Kaya naman hindi tuloy maiwasan ni Annalyn na magtanong at magtaka sa kanya kung bakit nga nung mga nakaraang araw ganun ang kanyang kinikilos na tila sa pakiwari niya ay may tinatago ito. Ngunit itong si Zoe ay tatalikuran lamang siya at iiwanan. Matapos ng paglaruan itong si Moira, kasama nga ang kasamahan itong si Madam Lutos ay puro nga sakit sa katawan ang kanyang inabot at puro pasa. Kaya naman ginamot na lamang siya ng kanyang kasamahan at sinabi nito na gaganti siya sa oras nga na makalabas siya ng kulungan. Subalit sinabihan nga siya nito na ipagdasal na lang ang mga ito at huwag gumanti. Umaaray siya at umiiyak nang dahil sa sakit ng kanyang natatamo. Buong akalaman ni Moira ay tapos na ang kanyang paghihirap at hanggang doon na lamang. Ngunit kinabukasan ay dumating na naman itong si Giselle at dito nga ay may utos na naman siya kay Madam Lutos. Dito nga ay sa loob naman ng CR. Ang utos nga nito ay ilublob si Moira sa inodoro na may dumi. Naging kaaw-awa nga itong si Moira sa loob ng kulungan at wala siyang magagawa. Dahil na rin na mataas itong si Madam Lutos at sinusuhulan nga ito ng pera. Kaya sunod-sunuran din ang mga kasamahan na nakapalibot sa kanya. Masukang-suka na nga itong si Moira ngunit pilit niya itong tinitiis. Pagkatapos nga noon ay nilak siya sa loob ng CR. Hindi kinaya ni Moira ang labis na pahirap at pasakit sa loob ng kulungan. Stress, galit, at nagkahalo-halo na ngang emosyon ang kanyang nararamdaman. Wala na siyang pag-asa na makalaya pa. Kaya naman dito na nga ay bababa ang kanyang isip at magkakaroon nga siya ng matinding depresyon. Magugulat na lang ang kanilang mga kasamahan dahil maririnig nila itong nagsasalita sa loob ng CR na tila baga may kinakausap. Mababaliw na kaya ng tuluyan sa loob ng kulungan itong si Moira. Sa kabilang banda, nakita ni Annalyn ang ginawang vlog nitong si Chang Susan kung saan pinahihirapan nga itong si Moira habang nilalagyan ng muriatic acid nitong si Lynette. Hindi natutuwa si Annalyn sa kanyang mga nakita dahil ayaw rin niya na nasasaktan at nananakit ang kanyang ina. Ngunit ang hindi magandang nangyari ay dahil nakita pa nga ito ni Zoe kaya naman galit na galit ito sa kanya at sinampal pa siya dahil sa ginawa ng kanyang ina. Nandoon si Chang Susan at hindi rin ito nakatiis, gumanti ito para kay Annalyn. Sinabihan niya itong si Zoe na tumigil-tigil na siya dahil punong-puno na siya sa kanyang kamilditahan. Noon pa niya gustong makaganti sa mga pinagagawa niya dito sa kanyang apong si Annalyn dahil ang kanyang apo ay binabaniwala lang at isang malakas na sampal nga ang inabot ni Zoe kay Chang Susan. Paano pa kaya pag natuklasan ni Chang Susan na talagang siya ang dahilan ng pagka-aksidente ni Lolo Pepe at kasabot siya ng kanyang ina sa lahat-lahat ng mga pinagagawa nitong kasamaan. Tiyak na hindi siya mapapatawa ni Chang Susan at itong si Lynette. Maging ang kanyang papang si RJ ay kasusuklaman na rin siya. Mababaliw rin kaya itong si Zoe? Makakamtan din kaya niya ang karma na nararapat sa kanya? Yan ang ating abangan.